O Laura, mabuti naman na isipan mo kong dalawi ngayon. Wala ka bang pasok sa tindahan ni Francia? 2 linggo na po akong hindi pumapasok. Nagkatrangkaso ako at kahapon lang bumubuti ang pakiramdam ko. Kaya pala pumayat ka at namumutla pa rin. Medyo matabang pa rin po ang panlasa ko, kaya wala pa rin ganang kumain. Paano kayo kumakain yan kung hindi ka pala nakakapagtrabaho? Bago pa naman po ako nagkasakit nakahanap na ng trabaho si Itay bilang karpintero. Mabuti naman kung ganon. Ang mga kapatid mo ba tumutulong pa sa inyo? Mula po nung lumuwas papuntang Maynila si Kuya Jeremy, wala na po kaming balita sa kanya. Si ate naman po sapat lang ang sahod bilang kasambahay. Hindi pa kasi nakakapagtrabaho ang asawa niya mula nung maaksidente. Sana dumating ang araw na makaraos kayo ng pamilya mo. Iyan po ang lagi kong ipinagdarasal para sa mga nakababata kong kapatid. Naaawa ako sa inyo Kaya lang wala rin akong magawa para makatulong. Naiintindihan ko naman po kayo, Chang. Tsaka hindi nyo naman kami obligasyon. Gusto ko pa rin makatulong sa inyo kahit papano. Yun pong alam namin na nandyan lang kayo, sapat na yun. Sa maraming pagkakataon naman, dinadamayan nyo kami. Ang nanay mo ba? Ano ang ginagawa ngayon? Ganun pa rin po. Hindi na yata magbabago ang inay Hindi ko rin maintindihan ng nanay niyo Kung hindi siya masaya sa pagkakaroon ng pamilya, sana hindi na lang siya nagparami ng anak. Umaasa po kasi siya na isa sa amin ang magbibigay sa kanya ng marangyang buhay. Bago siya umasa sa inyo, dapat maging mabuti muna siyang ina sa inyo. Oo nga po, kaya siguro ang tagal din bago ako gumaling. Imbis na alagaan niya ako, panay sermon pa siya sa akin. Ay, grabe na talaga ang nanay niyo. Kahit si Itay po, wala na rin magawa sa ugali ni inay. Kung may kakayanan lang sana ako para mabago ang kapalaran niyo, gagawin ko Alang-alang sa inyong magkakapatid. Tungkulin ng isang ina na alagaan ng mga anak. Protektahan, bigyan ng pagmamahal at hubugin para maging mabuting tao. Hindi sumbatan sa mga nagawa niyang sakripisyo para sa mga anak. Mapagpalang araw, Miss Gwen, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Isa rin po ako sa masugid ninyong taga-subaybay. Tawagin niyo na lang po akong Laura. Laking probinsya ng Bicol. Dalaga pa rin sa edad na 32 anyos at isang OFW sa Saudi. Sa ngayon nagbabakasyon ako dito sa atin kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na sumulat sa inyo. Para ibahagi ang hindi ko malilimutang karanasan. Saan ka nang galing? Galing po ako kay Tia Remedios. Sa kanya rin siguro galing yung mga dala mong gulay, ano? Opo, Nay. Marami po kasi siyang naani sa mga pananim niya kaya nagpadala na rin siya sa akin. Meron din naman tayong sariling tanim dito sa likod ng bahay natin Sa totoo lang, napupurga na ako sa kakakain ng gulay. Magpasalamat pa rin po tayo sa biyayang dumarating sa atin. Biyaya na bang matatawag yung mga gulay na dala mo? Para sa akin, ang biyayang sinasabi, yung makawala tayo sa kahirapan. Pwede naman pong mangyari ang gusto nyo kung magsusumikap kayo sa buhay. Ako pa talaga ang magsusumikap? Hindi mo ba naiisip na may edad na ako? Paano pa ako magtatrabaho, ha? Marami naman po akong nakikita na mga may edad na naghahanap buhay pa rin. Pwede naman kayong magtinda hanggang makaipon ng pangnegosyo. Kung gagawin ko yan, kailan pa kaya ako makakaipon? Baka uugod-ugod na ako, hindi pa rin ako umaasenso. Dapat po noon pa kayo nag-umpisa kung may pangarap pala kayo. Sa tingin mo, magagawa ko kaya yung sinasabi mo, ha? Sa pag-aalaga pa lang sa inyong 6 na magkakapatid, ubos na ang oras ko. Kapag po gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ako nga, tigilan mo sa mga pinagsasabi mo, Laura. Imbis na pumasok ka na lang sana sa trabaho mo, mas inuna mo pang dalawin ang tiyahin mo. Hindi na po ako babalik kay Ate Francia para magtrabaho. At ano naman ang pumasok dyan sa kukote mo para hindi na bumalik sa trabaho, ha? Wala rin naman pong nangyayari sa sahod ko Nagpapakapagod lang ako sa kakatrabaho pagdating ng kinsenas katapusan. Wala naman akong natatanggap na sahod. Anong wala? Naku ikaw, Laura, ha?
Sa ayaw at sa gusto mo papasok ka kay Francia. Alam mo namang tatay mo lang ang may trabaho, tapos mag-iinerte ka pa. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Wala rin namang pinatutunguhan ng sahod ko. Imbis na sana dito sa bahay na pupunta, kayo lang ang nakikinabang. Ano ngayon? Nanay mo naman ako, kaya tama lang na akong makinabang sa sahod mo. Ano bang masama doon? Kaya nga po ako naghahanap buhay para makatulong dito sa bahay. Kaso nga lang, sinosolo niyo ang sahod ko. Puro na lang kayo bale. Hindi naman kayo marunong maawa sa akin. Ilang taon na akong nagtatrabaho pero ni isang pirasong damit hindi man lang ako makabili. Natural na magtrabaho ka para sa akin. Baka nakakalimutan mo na ang hirap ko sa pagpapalaki sa inyo noon. Hindi tama na pagdadamutan mo ako ngayon. Kung gusto niyo palang mabili ang mga gusto niyo, sana magtrabaho naman kayo. Hindi ko na nga kaya magtrabaho. Ikaw yatang hindi makaintindi. Hindi na kayo makapagtrabaho, pero nagagawa niyong magbabad sa sugalan. Hoy Laura! Wala akong karapatang sumbatan ako. Anak lang kita. Ako lang ang may karapatang manumbat sa bahay na ito. Yan ang isaksak mo sa isip mo. Kayong lahat. Lahat kayong mga anak ko. Walang karapatang pagsalitaan ako. Nung gabi, hindi ako sumabay sa hapunan. Sigurado kasing kukulitin na naman ako ni inay na bumalik na sa trabaho. Sa totoo lang nanghihina pa ako pero hindi dahil sa pagkakasakit ko, kundi sa sitwasyon namin sa bahay. Yung hindi naman sana mararanasan ng mga kapatid ko ang magutom at walang maibaon sa pagpasok sa eskwelahan. Pero dahil sa pagiging makasarili ni inay, naranasan naming anim ang lahat ng hirap. Bigla ko napatigil sa pagmumuni ko nang marinig ko ang pagtawag ni Itay. Kasabay ng paghawi ng makapal na kortina na tanging tumatabing sa silid namin. Uy, bakit hindi ka sumabay sa amin sa hapunan? Wala po akong ganang kumain. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Hindi na po. Sinabi nga pala ng kapatid mo si Jean na nagkasagutan kayo ng nanay mo kanina. Gusto na po kasi niyang bumalik ako sa trabaho ko kay Ate Francia. Tay, ayaw ko na pong bumalik dun. Kung hindi ka na magtatrabaho, sino na magiging katuwang ko sa paghahanap buhay niyan? Kahit naman po may trabaho ako, alam naman natin pareho na si nanay lang ang nakikinabang. Bago pa dumating ang sahod ko, nabali na ni nanay. Nahihirapan na po ako sa sitwasyon natin. Hindi sana tayo magigipit ng ganito kung tumutulong sana ang kuya at ate mo. Tay, wag niyo na po silang sisihin. May pamilya na rin silang dapat buhayin. Ang sa akin lang naman, sana hindi agad sila nag-asawa. Di sana nakakatulong sila sa atin. Alam niyo po kung bakit sila maagang nagsipag-asawa? Para makaiwas kay inay. Huwag mo naman sanang laging sinisisi ang inay mo sa nangyayari sa mga kapatid mo at dito sa bahay. Yun naman po ang totoo eh. Ay, ang mabuti pa, lumabas ka na doon at kumain na. Hindi maganda yung nagpapalipas ka ng gutom. Mamaya na lang po. Hindi pa naman talaga ako nagugutom. Wala nang inay mo, umalis na siya. Kaya kumain ka na. Sigurado, sa sugalan na naman maglalagi si inay. Sigurado din na uumagahin na naman siya dun. Doon lang naman siya lagi sa kumari niya pumupunta Wala naman siyang pangsugal. Ay, hindi ko alam kung hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan sa ginagawa sa inyo ni inay. Nang sumunod na araw, nalaman ko sa kapatid kong si Jing na kaya ayaw ni inay na umalis ako kay Ate Francia. May malaki pala siyang utang sa amo ko. 2 buwan daw na sahod ko yun na kailangan bayaran. Hinahanap na nga raw ako ng amo ko. Dinahilan na nga lang ng kapatid ko na hindi pa ako magaling. Desidido na talaga akong hindi bumalik sa tindahan ni Ate Francia. Maayos naman ang pakitungo niya sa akin. Yun nga lang hindi niya matanggihan si inay kapag humihiram ng pera. Sa kabila ng pakiusap ko na wag na niyang bigyan. Hay! Wala bang ibang ulam? Wala po nay kundi ang ampalaya. Kaya ayoko umuwi dito Pagtsagaan nyo na lang po kung anong meron sa mesa. Mabuti nga may ulam tayo Sahod na rin ni Itay mamaya, baka may dala siyang ulam pag uwi. Ano, isda na naman? Malapit na akong tubuan ng kaliskis Kung hindi gulay, isda naman. Yun lang po ang kaya ni Itay
Ikaw ba? Kailan balik mo kay Francia? Halos 3 linggo ka nang lagi rito sa bahay Nakausap ko na po si Ate Francia. Sinabi ko na hindi na ako babalik sa kanya para magtrabaho. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi po, Nay. Pumayag naman po siya. Hindi ka pwedeng basta na lang umalis sa kanya. Paanong gastusin dito sa bahay? Hindi kakayanin ng tatay mo? Baka po ang ibig niyong sabihin, paano na kayo? Kayo lang naman na nakikinabang sa sahod ko eh. Ano ngayon? Obligasyon mo naman yun. Anong gusto mo? Sa ibang tao ako humingi? Ang gusto ko po kasi sana, mapupunta sa mga kapatid kong nag-aaral ang sahod ko at dito sa bahay. Hindi yung sosolohin niyo lang. Basta, bumalik ka sa tindahan ni Francia. Bukas na bukas din pumasok ka na sa trabaho. Hindi na nga po ako papasok doon. Pinayagan na ako ni Ate Francia. Wala na po kayong magagawa. Hindi nga pwede. Bakit pa pinipilit niyo akong bumalik doon? Dahil ba sa pagkakautang niyo ha? Kayo dapat ang magbayad nun, hindi ako. Naiintindihan naman ni Ate Francia yon. Ano naman ang ibang babayad ko Aber? Kayo na lang pong dalawa ang mag-usap. Hindi ako makikipag-usap kay Francia. Ang gusto ko, bumalik ka sa kanya. Hindi na nga po ako babalik doon kahit kaladkarin niyo pa ako. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Kanino ka ba nagmana? Tinalikuran ko na lang si inay at hinarap ko na lang ang paglalaban ng mga damit namin. Ayoko na kasing makipagtalo pa. Isinumbong ako ni inay kay Itay pagdating nito sa bahay. Tahimik lang naman ako nakaupo sa sofa habang matalim akong sinusulyapan ni inay. Mahirap naman kasi ang trabaho sa tindahan ni Francia. Mabuti nga nakatagal doon ang ilang taon ng anak natin. Paano ang utang ko Sino magbabayad nun? Baka pwedeng pakiusapan mo muna si Francia na kapag nakaluwag-luwag ako tsaka ako babayaran. Kailan ka pa makakaluwag noon pa naman lagi na tayong kinakapos. Dapat kasi nung bata-bata ka pa, naghanap ka na ng trabaho ng malaki ang sahod. Di sana hindi ganito ang buhay natin. Huwag mo nang ungkatin ng nakaraan, tapos na naman yun Kapag inireklamo ako ni Francia dahil sa utang na yon, walang dapat sisihin kundi si Laura. O bakit kailangan mo sisihin ang anak natin? Hindi naman niya sinabi na mangutang ka. Imbis na magpasalamat ka sa kanya dahil nabili mo mga gusto mo. Nagagalit ka pa kay Laura. Dapat lang naman dahil sa hirap ng pag-aalaga ko sa kanila noon. Huwag mo naman sana silang sumbatan. Hindi naman nila kagustuhan na ipanganak at ikaw ang maging nanay nila. Kahit ano pang sabihin mo, utang pa rin nila sa akin kung bakit sila nabuhay sa mundong ito. Ay sana maisip mo rin na hindi nila ginusto na isilang din. Responsibilidad natin na buhayin sila at hindi yung silang bubuhay sa atin. Malalaki ng mga yan. Tapos ng obligasyon natin sa kanila. Tama lang na tayo naman ang pagsilbihan nila. Kailanman hindi natatapos ang obligasyon natin sa kanila. Kung tutusin, ang dami nating pagkukulang. Tama na nga usapan na ito. Lalo mo lang pinaiinit ang ulo ko. Imbis na sabihan mo ang anak mo, ako pang pinapangaralan mo. Ayoko kasi na habang buhay ganyan ka mag-isip. Hindi ko gustong maramdaman ng mga anak natin na mas ikaw ang pinapaborang ko. Sige, magkampihan kayo mag-aama. Bahala na kayo. Kahit naman noon wala na akong halaga sa bahay na ito. Nagdadabog pang lumabas ng bahay si inay. Hindi naman siya pinigilan ni Itay na umalis. Alam naman kasi namin kung saan siya pupunta. Nang mga oras na yon, halo ang nararamdaman ko. Noon ko lang kasi narinig na pinangaralan ni Itay si inay. Kahit ang iba ko pang kapatid biglang nanibago. Mula rin ng gabing yon, mainit na lagi ang ulo ni inay sa amin. Lagi siyang nakasinghal sa mga kapatid ko. Tuwing nasa kusina siya, para siyang batang nagdadabog kapag hindi gusto ang ulam. Wala na bang pagbabago sa bahay na to, Kung hindi ginisang sardinas, itlog, o di kaya talbos ang ulam. Nabawasan po kasi ang budget ni Itay dito sa bahay, kaya tiis-tiis muna tayo. Kasalanan mo lahat ng to Hindi sana nagbabayad ang Itay mo sa utang ko kay Francia kung hindi ka umalis. Wala ka talagang kwentang anak. Wala kang pinagkaiba sa kuya at ate mo. Mabuti na rin po siguro na hindi na ako nagtatrabaho.
Kayo lang naman kasi ang kumakain ng masarap. Nakakabili ng mga bagong damit. Samantalang ako na nagtatrabaho, hindi man lang makabili. At least ngayon, sama-sama tayo sa hirap. Anong sinabi mo, ha? Ikaw, Laura, kapag hindi ka pa naghanap ng trabaho, patitigilin ko sa pag-aaral ang mga kapatid mo at silang paghahanap buhayin ko. Sige po, gawin nyo. Nakalimutan nyo na po yata na pwede kayong makulong sa gagawin nyo. Alalahanin nyo, mga menor de edad ang mga kapatid ko. Wala ka talagang kwenta! Walang utang na loob! Magtatrabaho po ako pero sa pagkakataong to, sisiguruhin ko na sa mga kapatid ko mapupunta ang sahod ko. Talaga bang hindi mo na ako kinikilalang nanay mo, ha? Wala na ba talaga akong halaga sa inyo? Dapat po siguro kami ang nagtatanong niyan sa inyo. May halaga ba kami sa inyo bilang mga anak? Kung wala kayong halaga sa akin, sana nung nasa sinapupunan ko pa lang kayo, ipinalaglag ko na kayo. Buong buhay po namin, hindi namin naramdaman na mahalaga kami sa inyo. Ni hindi nyo nga kami inaasikaso sa pagpasok sa eskwelahan. Wala kayong pakialam kung kumain na ba kami o anong kailangan namin. Tigilan mo na nga yung kagadrama mo, Laura. Kapag ako napuno na sa bahay na to, iiwan ko kayo at magpapakalayo-layo na ako. Magsama-sama kayo ng inutil mong ama. Kung gusto nyo kaming iwan, gawin nyo na lang po. Baka nga magkaroon pa ng katahimikan sa bahay na to kung aalis na lang kayo. Maghintay ka lang. Isang araw, gugulatin ko na lang kayo. Kapag wala na ako, saka nyo na lang maiisip na mahalaga rin pala ako sa bahay na to. Mabuti pa, ipakain mo na sa aso ang ulam ninyo. Kaya ayoko umuwi sa bahay na ito eh. Diyos ko po, kayo na lang ang bahala kay inay. Hindi ko na po alam ang gagawin sa kanya. Hindi ko nalang binanggit kay Itay ang sinabi ni Inay na isang araw lalayasan na niya kami. May kumakalat kasing balita tungkol kay Inay at kay Mang Rigor na kumpare nila. Panay ang dasal ko na sana hindi yun makarating kay Itay. Alam ko kasing malaking gulo kapag nagkataon. Pareho kasing sugarol si Inay at si Mang Rigor. Malamang na dun sila nagkagustuhan na dalawa. Hindi ko rin lubos maisip na magagawa pa yun ni Inay sa edad niya. 52 na kasi siya at halata na talaga ang kulubot na balat. Kita na rin ang mga puting buhok niya. Ang mga tanong ko sa isip na bakit kailangan lagi siyang nakapustura at gusto laging naka-makeup na sagot na rin. Dahil meron na siyang ipinagpalit sa tatay namin. Tay, meron po sana akong sasabihin sa inyo. Ay, ano ba yun, anak? Hiring daw po sa pinapasukan niyang restaurant sa bayan. Baka daw po gusto ko pong pumasok bilang waitress. O pwede naman. Kung gusto mo. Kaya lang ang layo ng bayan. Baka naman lugi ka sa pamasahe. Stay-in daw po lahat ng waitress na malayo ang inuuwian. Maliit lang daw ang sahod pero libre lahat. At sa tip daw na galing sa mga customer kami babawi ng kita. Ganun ba? Kilala ko naman si Mel. Hindi ka naman niya siguro ipapahamak. At saka nasa hustong gulang ka na rin naman para magdesisyon. Naaawa na rin po kasi ako sa mga kapatid ko, Tay. Lagi na lang silang walang baon kapag papasok. Pasensya ka na, anak, ha? Kung wala akong kakayanan na bigyan kayo ng magandang buhay. Ayoko rin kasi na lumapit sa mga kamag-anak natin para humingi ng tulong. Siguradong kasi na pagsasalitaan lang nila ako na bakit nagparami ng anak, hindi ko naman pala kayang buhayin. Ayoko rin naman po na lumapit kayo sa kanila. Mahirap kasing magkaroon ng utang na loob. Hayaan nyo, kung hindi man kami nakapagtapos ni na ate at kuya, sisiguruhin ko po sa mga nakababata naming kapatid makakapag-aral po sila. Salamat, anak, ha? Hindi ka tumulad sa dalawa mong kapatid. Wala naman talaga akong magiging katuwang kundi ikaw lang. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Balang araw makakaraos din tayo sa mahirap nating sitwasyon. Habang nagliligpit ako ng mga damit na nilabhan ko, masayang dumating si Inay. Nagkatinginan naman kami magkakapatid pero hindi kami nagsalita. Si tatay ang pumansin sa kanya. Uy, maganda yata ang mood mo ngayon, ha? Hindi ka tulad ng mga nakaraan na laging mainit ang ulo mo kapag dumarating. Nagkita kasi kami ni Maring Bet. Talaga? Di ba sa Maynila na silang nakatirang mag-anak? Bumalik na ba uli sila rito? Binisita lang niya ang mga magulang niya dito.
Siya pala nagpaayos ng bahay nila. Ano pa na pag-usapan niyo? Kung ano-ano lang. Maganda na pala ang buhay nila sa Maynila. Wala na raw silang balak tumira dito. Dadalawin nilang daw ang mga magulang. O di ba matanda na pareho ang mga magulang niya? Sino ang kasama nila? Yung bunso niyang kapatid na si Ted. Kaya nga lang, hindi naman daw maaasahan. Palibasa kasi binata, laging umaalis. Naghahanap nga daw siya ng kasambahay na titingin sa mga magulang. Kung may kakayanan naman sila na magbayad, maigi pa ngang kumuha sila na makakasama ng mga magulang niya. Mabuti nga nakausap ko siya. Kasi sinabi ko sa kanya na may anak akong dalaga na pwedeng pumasok. Kung ako po ang sinasabi niyong ipapasok na kasambahay sa kanila, ayoko po. Huwag kang umaarte dyan! Trabaho na nga lumalapit sa'yo aayaw-ayaw ka pa. Wala ba talaga kayong malasakit sa akin, ha? Alam niyong manyakis ang kapatid niyang si Ted. Ilang beses na bang nakasuhan yon? Pasalamat siya at kamag-anak niya ang isa sa konsehal kaya lagi siyang naaabswelto. Nagbago na yung tao. Tsaka hindi niya yung gagawin sa'yo dahil sa hiya, no? Yung huli niya pong minanyak, asawa ng pinsan niya. Bakit hindi siya nahiya? Huwag mo kasing iisipin na mamanyakin ka ng tao. Ang isipin mo magkakatrabaho ka na. Ayoko po, Nay. Hindi niyo ako mapipilit. Tama ang anak natin. Hindi ako papayag na mapahamak siya sa kamay ng hayop na yun. Isa ka pa! Anong gagawin ng anak mo? Habang buhay na lang dito sa bahay, ha? Ang tanda na niya para magpakargo pa sa atin. Wala po akong balak maging pabigat. May nahanap na po akong trabaho. Oh, saan ka naman magtatrabaho, Aber? Sa pinapasukan po ni Mel sa bayan. Papasok ka na waitress? Alam mo bang maliit lang ang sahod ni Mel doon? Baka lugi ka pa sa pamasahe. Alam ko naman po kung magkanong pamasahe. Stay in naman ako kaya makakatipid ako. Hindi ka rin nag-iisip ano? Mas malaki ang sasahurin mo at mas magaan din ang magiging trabaho mo sa mga magulang ni Maring Bet. At uwian ka pa, ayaw mo. Ayoko nga po doon. Maliban sa binanggit kong dahilan, ayoko rin na kayo mismo ang nagrekomenda sa akin. Nakakadala na po. Baka matulad na naman dati. Tingnan mo tong babae na ito. Ikaw na nga ang tinutulungan na magkatrabaho Ang dami mong satsat. May nahanap na po akong trabaho. Mas gusto mong malayo sa mga kapatid mo, ha? Imbes na dito ka lang sana sa malapit? Kahit paano, alam ko po na sa kanila mapupunta ang sahod ko at hindi nyo lang sosolohin. Masyado ka talaga makasarili. Kung makinabang man ako sa sahod mo, natural lang dahil ina mo ko. Kayo po ang makasarili, Nay. Puro pansariling kapakanan nyo lang ang lagi nyong iniisip. Kaya ko pong magsakripisyo para sa kapakanan ng mga kapatid ko, hindi tulad nyo. Kung magsalita ka, akala mo naman hindi ako nagsakripisyo sa pag-aalaga sa mga kapatid mo. Mas marami akong sakripisyong ginawa kumpara sa'yo. Yang ginagawa mo ngayon, maliit na bagay lang yan. Tama na ang pagtatalo niyo. Ikaw, Melissa, nakapagdesisyon na ang anak natin. Nasa hustong gulang na siya para magdesisyon sa kung ano ang gusto niya. Kahit nasa hustong gulang na siya, nasa poder pa rin natin siya. Hindi mo siya dapat pinayagan. Matutulungan naman ako ng anak natin. Naaawa na rin ako sa mga bata nating anak. Masakit sa akin na makita silang nagugutom at nahihirapan. Pareho kayo ng anak mong madrama. Ang gusto ko lang naman magtrabaho siya dito sa malapit lang. Ayoko nga po. Alam ko na kasi ang plano nyo O baka naman nakabali na agad kayo. Bastos ka! Wala kang galang! Sinasabi ko lang po ang hinala ko kaya pinipilit nyo akong pumasok na kasambahay sa kumari ninyo. Sige! Doon ka sa bayan magtrabaho. Pero itong tandaan nyo, hindi ako mag-aasikaso sa mga kapatid mo. Bahala silang umintindi sa mga sarili nila. Sawang-sawa na akong maging ulirang ina. Sa 1 linggo na ang unang araw ng pagpasok ko sa trabaho sa bayan. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Hindi ko rin maiwasan na mag-alala sa mga kapatid ko. Mula pa kasi nung mga bata sila, ako na ang nag-aasikaso sa kanila. Dahil mag-isa lang ako sa bahay ng araw na yon, tapos ko na rin ang mga gawaing bahay. At pati ang pag-aayos ng dadalhin ko mga gamit. Naisip kong dalawin muna si Tia Remedios para makapagpaalam na rin. Basta mag-iingat ka doon, ha? Ito ang unang beses na mapapalayo ka sa pamilya mo. Mabuti pinayagan ka. Okay lang naman po kay Itay. Si nanay po ang galit na galit at ayaw akong payagan.
Mas gusto niya akong mamasukan na kasambahay sa mga magulang ni Aling Beth. Mabuti hindi kanya napilit sa gusto niyang mangyari. Nanindigan po talaga ako, alang-alang sa mga kapatid ko. Gusto ko silang mabigyan ng magandang kinabukasan. Alam kong magagawa mo yan. Naniniwala ako sa kakayanan mo. Salamat po, mabuti pa kayo may tiwala sa akin. Kaya ka lang ba pumunta rito para magpaalam? Dahil nga ayaw akong payagan ni Inay, sinabi niya na hindi niya aasikasuhin ang mga kapatid ko. Kilala ko po si Inay, gagawin niya ang sinabi niya. Kung yan ang inaalala mo, pwede naman akong dumalaw sa inyo. Bantayan sila hanggang makauwi ang itay nyo galing trabaho. Nakahinga na po ako ng maluwag sa sinabi ninyo. Alam mong lahat gagawin ko para sa inyo ng mga kapatid mo. Maliit na bagay lang naman ang pag-aasikaso sa kanila eh. Salamat po, Tia Remedios. Sana kayo na lang ang naging nanay namin. Kahit hindi kayo galing sa akin, higit pa sa anak ang turing ko sa inyo. 2 beses nga pala sa isang buwan ako uuwi dito sa atin. Kung pwede nga lang po sana linggo-linggo na eh. Kaya lang kinsenas katapusan ng sahod ko. Gusto ko kasi na may iuwi akong pera. Sa umpisa, maninibago ka nga lang. Handa po akong tiisin lahat para sa pamilya ko. Ang inay mo lang kasi ang dahilan ng paghihirap ninyo eh. Hindi naman kasi marunong makinig sa akin ng tatay mo. Bulag po siya sa pagmamahal niya kay Inay. Mabuti nga po ngayon ipinagtatanggol na niya kami, hindi tulad dati. Kaya tuloy nag-aalangan akong sabihin sa kanya ang naririnig ko tungkol sa inay mo at kay Rigor. Alam niyo rin po palang balitang kumakalat. Natural. Taga rito ako eh. Baka naman po chismis lang yon. Sigurado akong hindi. Humanda lang tayo kapag nakarating na yun sa ama mo. Ilang beses ko na pong tinangkang kausapin si Inay, pero lagi akong nauunahan ng takot. Hayaan mo na lang na mismong tatay mo ang makadiskubre. Inaalala ko rin kasi baka hindi ka rin paniwalaan. Magkaroon pa ng lamat ang samahan ninyo. Dumating ang araw ng pag-alis ko. Isa-isa ko niyakap ang mga kapatid ko habang nag-iiyakan kami. Nagbilin lang ako kay Jing dahil siya na ang tatay yung panganay habang nagtatrabaho ako sa bayan. Wala nun si Inay at mula pa kagabi hindi umuwi. Si Itay naman madaling araw pa lang umalis na para magtrabaho. Naroon ng mga sandaling yun si Tia Remedios. Ang balak niya uuwi lang siya kapag nakauwi na si Itay para may kasama ang mga kapatid ko. Malayo rin kasi kami sa mga kapitbahay kaya nag-aalala din siya. Lalo na mga babae ang mga kapatid ko. Ate Remedios, anong ginagawa niyo dito? Hinihintay ko si Elmer para may kasama na ang mga bata. Gabing-gabi na rin pala siya umuwi dahil laging overtime sa trabaho. Oo. Nangihinayang din kasi siya sa kikitain niya. Kumain na kaya si Jing? Oo, pinakain ko na sila kanina pa. Pinilinan ko na rin na gawin ang assignment nila. Ako na rin ang naglaban ng mga uniform nila para may magamit sila bukas. Ganun daw ang ginagawa ng Ate Laura nila eh. Ay, salamat sa tulong niyo, Ate Remedios. Pero hindi niyo na kailangang mag-abala na pumunta pa rito para asikasuhin sila. Malalaki na mga anak ko. Sa akin sila ipinagbili ni Laura. Ayoko namang biguin ng pamangkin ko. Ay nako, hindi talaga marunong mahiya si Laura sa inyo. Wala namang kasing malalapitan kundi ako eh. At hindi nakakaya yun. Sige ate, nandito na rin naman ako. Pwede na kayo umuwi para hindi na kayo gabihin. Magpapaalam lang ako sa mga pamangkin ko. Jing, uuwi na ako ha. Nandito na rin naman ang nanay nyo. May kasama na kayo. Ikaw na lang ang bahala sa mga kapatid mo ha. Babalik na lang ako bukas. Ate, bakit pa kayo babalik bukas? Yung kasi ang usapan namin ni Laura eh. Ano naman ang gagawin ninyo dito sa amin? Kung ano ang ginagawa ni Laura, ganun din ang gagawin ko. Baka nakakalimutan ninyo ate, ako ang nanay nila.
Huwag mo naman sana akong tanggalan ng karapatan sa bahay na ito. Hindi kita tinatanggalan ng karapatan. Gagawin ko lang ang ginagawa ni Laura na pag-aasikaso sa mga kapatid niya. Kaya mo bang gumising na maaga para ipagluto sila ng almusal at babaunin nila? Ipaglalaba mo bang mga anak mo? Hindi naman lumpo mga yan para hindi magawa ang mga sinasabi ninyo. Oo nga. Pero gusto lang siguro ni Laura na maramdaman ng mga kapatid niya na meron nag-aasikaso sa kanila. Basta, huwag na lang kayong bumalik dito. Ako nang bahala sa mga anak ko. Alam ko namang nahihiya ka lang malaman ng ibang tao na ako pa ang nag-aasikaso sa mga anak mo. Talaga namang nakakahiya. Pinagmumukha niyo akong masama eh. Ikaw naman mismo ang gumagawa para maging masama ang imahe mo eh. Alam ko naman na noon pa, ayaw na ninyo sa akin. Ganon din ako. Kaya kung ayaw ninyo magkagulo tayo, huwag na kayong bumalik dito. Hindi naman natinag si Tia Remedios sa sinabi ni Inay. Kinabukasan, maaga ulit siya pumunta sa bahay namin. Nakaluto na siya bago pa nagising ang mga kapatid ko. Nalaman din niya kay Itay na umalis din pala si Inay kagabi bago siya dumating. Salamat ate, nandito ka sa bahay. Wala na talaga akong oras para asikasuhin pa ang mga anak ko. Ang layo kasi ng trabaho ko ngayon. Mahal ko ang mga pamangkin ko na parang mga anak na rin. Hindi ko sila kayang tiisin. Huwag mo na lang pansinin kung meron man sinasabi si Melissa. Ganun lang naman yun eh. Noon pa hindi na nagbago ang asawa mo. Sarili lang niya ang iniisip niya. Wala na tayong magagawa sa ugali niya. Ganun na siya noon pa. Kung wala pala siyang pagmamahal sa mga anak niya, sana hindi na lang kayo nagparami. Mahal naman niya mga anak namin sa sarili niyang paraan. Nung maliliit pa ang mga anak niyo, umaasa ko na magbabago pa siya. Pero tingin ko ngayon wala nang pag-asa magbago ang asawa mo eh. Sana lang magawa mong itaguyod mag-isa ang mga anak mo. Huwag mo ibigay sa kanya ang buong sahod mo na pinasusugal lang naman. Kung hindi ko ibibigay, mag-aaway lang kami. Kung ganun ayos lang sa'yo na magutom ang mga anak mo. Nandiyan naman si Laura eh. Alam ko na hindi niya pababayaan ang mga kapatid. Pambihira ka talaga. Hanggang ngayon nabubulagan ka pa rin sa pagmamahal mo sa walang kwenta mong asawa. Ate, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko. Nasasaktan ako eh. Masigit ka masasaktan oras na malaman mo ang ginagawa ng asawa mo habang nakatalikod ka. Anong ibig mong sabihin? Bahala ka nang umalam. Ipinagkibit-balikat na lang ni Itay ang sinabi ni Tia Remedios. Hindi pa rin niya magawang pagdudahan si Inay. Nananatiling buo pa rin ang tiwala niya rito. Walang nagawa ang tiyahin ko kundi hayaan na lang ang kapatid. Makalipas ang 2 linggo tsaka ako umuwi sa bahay. Namili na ako ng mga kailangan ng mga kapatid ko at pagkain tulad ng mga dalata at noodles na nakasanayan na naming kainin. Para bang taon na ang lumipas dahil sobrang pagkasabik ng mga kapatid ko sa akin. Alam mo bang walang bukang bibig ang mga kapatid mo kundi pangalan mo? Lagi ko rin po silang naaalala. Sila ang inspirasyon ko para kayanin ang trabaho ko. Maayos ba naman ang pakikitungo sa'yo ng mga katrabaho mo, ha? Opo, lahat po sila mababait. Tinuturuan din nila ako kung paano ang tamang pakikiharap sa mga customer. Noong una po ilang beses akong nagkamali. Mabuti na lamang at mabait ang boss namin. Ay, mabuti naman kung ganon. Nawala na ang pag-aalala ko sa'yo. Plano ko po sa susunod na sahod ko mabilhan kahit tigi-1 t-shirt ang mga kapatid ko. May nakita kasi akong pwesto sa bayan na mura lang ang paninda. Siguradong matutuwa ang mga kapatid mo. Naaawa nga ako dahil puro butas-butas na ang mga damit na sinusuot nila. Alam ko naman po yun. Nung nakaraan kasi hindi ko sila mabilhan dahil hindi ko nahahawakan ang sahod ko. Puro bali kasi si Inay. Ngayon may bago ka ng trabaho. Huwag mong hayaan na mahawakan pa ng inay mo ang kita mo. Siya nga po pala, sa inyo ko na lang po ibibigay ang baon ng mga kapatid ko.
Kayo na ang bahalang pagkasyahin yun Baka naman wala ka nang tinira sa sarili mo. Meron pa naman po akong pamasahe. Libre naman ako doon kaya hindi ko kailangan ng baon na pera. Matipid naman ang mga kapatid mo Dahil sinisiguro ko na lagi silang busog bago sila pumasok ng eskwelahan. Saktong papasok ng bahay si inay nang makita niya ang pag-abot ko ng pera kay Tia Remedios. Malakas pa siyang tumikim para makuha ang atensyon namin. Kailan ka pa dumating, Laura? Kani-kanina lang po, Nay. Sumahod ka na siguro kaya nakauwi ka na ngayon. Baka naman pwede mo akong bigyan kahit magkano. Pasensya na po, Nay Pamasahe na lang po ang natirang pera ko. Binili ko na po kasi ng kailangan dito sa bahay at nagbayad na rin ako ng utang sa tindahan. Huwag kang ang sinungaling ha. Nakita ko pa lang nang abutan mo ng pera si Ate Remedios. Baon po yun ng mga kapatid ko ng 2 linggo. Bakit kailangan sa kanya mo iwan? Dapat sa akin dahil akong nanay ninyo. Si Tia Remedios naman po ang nag-aasikaso sa mga kapatid ko Kaya ko ring asikasuhin ng mga kapatid mo. Inaagawan lang ako ng papel ng tiyahin mo. Akala ko po ba hindi nyo iintindihin ng mga kapatid ko oras na magtrabaho ako sa bayan? Noon yon. Mula ngayon ako nang mag-aasikaso sa mga kapatid mo. Ibigay mo nga sa akin ate ang perang ibinigay sa'yo ni Laura. Hindi ko ibibigay sa'yo. Dahil sa akin to pinagkatiwala ng anak mo. Kung sasabihin niya na ibigay ko sa'yo, tsaka ako lang gagawin. Laura, kunin mo sa kanya ang pera. Pasensya na po, Nay. Kay Tia Remedios ko lang pwedeng ipagkatiwala ang pera na para sa mga kapatid ko. Tingin mo talaga sa akin walang kwentang ina. Wala ka talagang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa inyo nung mga maliliit pa kayo. Hindi niyo po kailangan magalit. Hindi naman namin pinakikialaman ang pera ni Itay. Sa inyo naman po napupunta yon. Sana naman wag niyo nang pakialaman ang para sa mga kapatid ko. Kulang nga ang ibinibigay ng tatay mo. Sa tingin mo kaya hihingi ako sa iyo kung sapat yon? Maliit lang po ang sahod ko. Nagtsatsaga lang ako para sa mga kapatid ko. Puro ka na lang mga kapatid mo. At paano ako na nanay mo? Hindi ka naman ganyan dati Siguro kung anong panunulso ang ginagawa ng tiyahin mo sa'yo. Wala pong sinasabi si Tia Remedios laban sa inyo. Hindi ako naniniwala dahil sa ugali mong yan. Hindi ka aasenso dahil sa ginagawa mong pagdadamot sa akin. Sinusumpa ko yan. Nay, paano niyo po nasabi na madamot ako? Samantalang ilang taon akong nagtrabaho noon sa inyo lang napupunta. Kulang pa yon. Hindi pa sapat para mabayaran mo ang paghihirap ko sa'yo. Makikita mo, ipagkakalat ko yung sama ng ugali mo sa buong barangay. Nay, teka lang po. Hayaan mo na siya kung anong gusto niyang gawin. Hindi mo rin naman siya mapipigilan Bakit po ganun ang Inay Chang? Bukod tanging siya lang ang kilala kong ina na wala nang ang amor sa amin. Sinusumbatan pa kami. May mga ganun talagang tao. Malas nyo lang talaga at siya ang naging nanay nyo. Pag-uwi ko ulit sa amin, maraming sinumbong sa akin ng kapatid kong si Jing. Kung ano-ano raw ang paninirang sinasabi ni inay laban sa akin. Kesyo mas pinili ko daw magtrabaho sa beer house kesa maging kasambahay sa pamilya ng kumari niya. Mabuti na lang lagi akong pinagtatanggol ng nanay ni Mel sa mga taong nanghuhusga sa akin. Ano bang klaseng ina si Melissa? Sariling anak yung sinisiraan niya sa ibang tao. Salamat po sa pagtatanggol ninyo sa akin. Kaibigan ka ni Mel. Hindi ako papahayag na pagpiestahan ka ng mga kismosa dito. Mabuti pa po kayo may malasakit sa akin. Basta, kapag nakarinig ako ng hindi maganda laban sa'yo, ako nang bahalang sumupalpal sa mga bibig nila. Hindi ko pa rin po maiwasan na masaktan sa mga sinasabi nila sa akin. Huwag mo na silang pansinin. Wala ka namang masamang ginagawa. Alam ko, balang araw, malayo ang mararating mo. Paano? Aalis na ako. May gagawin pa kasi ako sa bahay. Salamat po ulit, Aling Mena. Ikaw na lang ang umulawa sa nanay mo. Nagagalit lang kasi yun dahil hindi niya mahawakan ang sahod mo ngayon. Mabuti pa ang ibang tao. Mas may malasakit sa amin kesa kay nanay. Hayaan mo, pag uwi niya mamaya kakausapin ko siya.
Kahit ano naman pong paliwanag ninyo sa kanya, sarado naman ang isip niya eh. Uy, kahit paano malaman niya na alam natin ang mga ginagawa niya. Kung hindi nga lang po dahil sa mga kapatid ko, hindi na ako uuwi dito eh. Konting tiis pa. Magbabago rin ang inay niyo. Malabo na po yan. Ayoko nang umasa. Kasalukuyang kami nag-uusap ni Itay nang dumating si Inay. Dahil sa sama ng loob ko, wala akong pasabi na tumalikod at pumunta na lang muna sa kwarto. Naroon ang mga kapatid ko na nagbabasa ng mga libro na pinabili sa akin. Nakasalubong ko si Mena. Ano ang ginawa niya dito? Sinabi niya ang ginagawa mong paninira laban sa anak natin. Mabuti pa yung tao. May malasakit kay Laura. Anong paninira? Yung bang pagkatrabaho ni Laura sa beer house? Oh, totoo naman, di ba? Restaurant ang pinapasukan ng anak natin. Ano bang pinapakalat mo? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng anak natin Tingin mo naman sa akin, tanga. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi malaman na kunwari lang na restaurant ang pinapasukan ni Laura. Ang totoo niyan, may extra service ang restaurant na yon. Pero tama ba yung ginagawa mo kay Laura? Oo, tama. Swain at wala siyang modong anak. Dapat lang sa kanya ang mapahiya sa buong barangay natin. Lahat ng iyon narinig ni Tia Remedios na nasa labas ng bahay namin. Napakuyom na lang ang dalawang kamao niya sa galit na nararamdaman. Nang gabing yun, hindi ako pinatulog ng mga alalahanin ko. Naapektuhan talaga ako sa ginagawa ni Inay. Ipinagtanggol man ako ni Itay hanggang dun lang. Hindi pa rin niya kayang rendahan ng sariling asawa. Kinabukasan, imbis na sa hapon pa ako aalis, sumabay na ako sa mga kapatid ko nung umaga. Matagal na akong nagtitimpi sa ginagawa ng asawa mo dahil sa iyo at sa mga pamangkin ko. May ginawa na naman ba si Melissa? Matagal ka nang iniiputan sa ulo ng asawa mo. Hindi yun totoo. Hindi yun magagawa ng asawa ko. Bakit hindi mo siya puntahan sa pasugalan? Alam ko na hindi kayo magkasundo ng asawa ko pero sana wag mo naman siyang siraan sa akin. Ay, hindi ko siya sinisiraan sa iyo. Hindi lang ako ang nakakaalam sa relasyon nila ni Rigor. Si paring Rigor? Oo, ang itinuturing mong kaibigan. Hindi magagawang magtaksil sa asawa niya si paring Rigor. Wala siyang trabaho. Malaking mawawala sa kanya oras na mga liwa siya. Sige, magbulag-bulagan ka pa. Pero oras na may gawin muli ang asawa mo sa mga anak mo, gaya ng paninira niya kay Laura, kukunin ko mga anak mo. Alam natin hindi sila magdadalawang isip na sumama sa akin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Paano hindi ko gagawin sa iyo Wala ka namang kwentang ama. Hindi mo maipagtanggol ang mga anak mo. Hindi mo nga inaalam kung nasan ang panganay mong anak Ang alam ko nasa Maynila na siya. Paano ko malalaman ang kalagayan niya kung hindi naman siya umuwi dito sa atin? Dahil ayaw niyang malaman ng nanay nila ang tunay niyang kalagayan. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting lagay si Jeremy. Mabuti ka pa may balita sa kanya. Hindi mo rin siya masisisi. Tuluyan na rin siyang nawalan ng amor sa inyo. Hindi sapat na dahilan yun para kalimutan niya ako bilang ama. Bago ka magsentimiento sa anak mo, ayusin mo muna ang problema niyong mag-asawa. Kahit sinabi na ni Tia Remedios ang tungkol kay Inay, wala pa ring lakas ng loob si Itay na kumprontahin si Inay. Natatakot siya na baka iwan siya nito. Dahil sa sobrang pag-iisip, lagi siyang wala sa sarili. Isang beses sa trabaho, hindi niya napansin na nakausling pa ako at naapakan niya yun. Naisugod naman siya sa pinakamalapit na pagamutan. At sinagot ng amo niya ang lahat ng gastusin. Yun nga lang, matagal pa bago siya makakabalik sa trabaho niya. Imbes na mag-alala si Inay, galit pa siya dahil alam niyang walang sasahurin si Itay ng ilang linggo. Ang liit na nga lang sinasahod mo, hindi ka pa nag-ingat sa trabaho mo. Kung magsalita ka naman, parang ginusto ko nangyari sa akin. O paano na tayo niyan?
Ilang linggo kang bakante. Binigyan naman ako ng amo ko ng pambiling gamot. Yun na lang muna ang gastusin natin. Pwede naman akong manghingi ng mga herbal kay Ate Remedios. Ewan ko sa'yo. Akala mo naman ikakasya yan sa atin. Konting tiis lang naman, malalampasan din natin to. Buwisit naman buhay to, oh. Mahirap na nga tayo puro pa kamalasan ang nangyayari sa atin. Puro kasi masasama lumalabas sa bibig mo Kaya tayo minamalas. Totoo naman kasi ang sinasabi ko Kung sawa ka na sa buhay natin, mabuti pang iwan mo na lang kami. Malapit ko na talaga yung gawin, kaya wag mo akong hinahamon. Siguro meron kang pinagyayabang, kaya mo yan sinasabi. Dahil sawang-sawa na ako sa buhay na ibinibigay mo sa akin, yon ang dahilan ko. Imbes na kasi nadamayan mo kung nagagalit ka pa. Nakalimutan mo na ba ang pangako natin sa isa't isa nung kinasal tayo? Ikaw na lang nakakaalala sa bagay na yan. Kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, hindi ako magpapakasal sa'yo. Diyan ka na nga, sinira mo ng araw ko. Alam ko naman kung bakit mo yan nasabi. Dahil may iba ka na. Nang makauwi ako sa amin, tsaka ako lang nalaman ang nangyari kay Itay. Si Tia Remedios lang din ang nag-aalaga sa kanya at sa sugat niya para hindi maimpeksyon. Ang nanay naman namin laging wala. Naiiling na lang ako kapag nagkukwento ang mga kapatid ko na nagagalit pa daw si Inay. Dahil hindi nakakapasok ang tatay namin sa trabaho. Gusto ko sanang umabsent muna sa trabaho pero inaalala ko naman ang gastusin sa bahay. Mas lalo kaming mahihirapan lalo na walang trabaho si Itay. Hindi ko na rin naiwasan na maglabas ng hinanakit dahil sa ginagawa ni Inay. Na imbis na tulungan kami sa mga ganitong pagkakataon, mas inuuna pa rin niya ang sarili. Sana habang nandito ako, wag na muna siyang umuwi. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko at may masabi na ako na hindi maganda. Nanay niyo pa rin siya. Hindi dapat mawala ang respeto niyo. Sumusobra na po kasi siya sa mga ginagawa niya sa atin. Balang araw, magiging nanay ka rin. Siguro, saka mo lang siya mauunawaan. Siguro nga po, pero isa lang po ang nasisiguro ko. Kahit kailan, hindi ko gagawin sa magiging pamilya ko ang ginawa niya. Alam ko naman na magiging mabuti kang ina. Nakikita ko naman kung paano mo alagaan ang mga kapatid mo. Habang masinsinang kami nag-uusap, nakarinig kami ng galit na boses na tumatawag sa labas ng bahay namin. Pagsilip ko si Aling Lisa pala. Hinahanap niya si Inay. Tumayo na rin si Itay kahit tirap siya. Kagabi pa hindi umuwi si Melissa. Ano bang kailangan mo sa kanya, Mare? Alam mo bang may relasyon sila ni Rigor, pare? Matagal na nila tayong niloloko. Mabuti na lang bigla ko umuwi at napatunayan kung totoo ang nakarating na balita sa akin. May nakapagsabi nga sa akin pero dahil sa kalagayan ko, hindi ko naman makumpirma kung totoo nga. Ako na nagsasabi sa'yo na totoong may relasyon silang dalawa. Nahuli ko mismo silang magkapatong at sa kubo pa namin. Anong sinabi mo? Binugbog ko nga si Melissa. Kung hindi lang ako naawat, hindi lang yun ang aabuti niya sa akin. Hayop siyang makatipas siya sa higad. Hindi kaya magkasama na sila ngayon? Kung wala dito ang malandi mong asawa, malamang totoong nagtanan silang dalawa. Hahanapin namin siya ng mga anak ko. Pakiusap lang sana, Mare. Huwag mo na siyang saktan. Ayoko mangako pare dahil sa ginawa nila sa akin. Hanggang nasa puso ko ang galit, hindi ko sila titigilan. Tay, ano pong gagawin natin? Nasaan na kaya si Inay? Totoo kayang nagtanan sila ni Mang Rigor? Hindi ko alam, Laura. Pero kailangan natin siyang hanapin. Hindi maaaring iwan niya tayo nang dahil sa lalaking yun. Wala na po tayong magagawa, Tay. Si Mang Rigor ang pinili ni Inay. Naawa na lang ako nang biglang umiyak si Itay. Noon ko lang lalong napatunayan kung gaano niya kamahal si Inay. Kung saan-saan din kami naghanap kay Inay at kung kani-kanino na rin kami nagtanong. Pero para silang naglahong parang bula. Inabot pa ng ilang buwan ang paghahanap namin sa kanila pero wala na kaming naging balita.
Kalaunan tinanggap na lang ni Itay na hindi na kami babalikan ni Inay. Sumagi rin sa isip ko baka patay na sila. Dahil taon na rin ang lumipas pero hindi na talaga sila bumalik. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Laura? Opo, Tay. May sapat na ipon na rin naman po ako para makapag-ayos ng mga requirements ko. Paano ka luluwas ng Maynila? Di ba nandun ang agency ka mo? Opo, may makakasama naman po ako sa pag-a-apply papuntang abroad. Habang nasa Maynila po ako, doon muna ako kay Kuya Jeremy makikituloy. Oo nga pala. Nandun ang kuya mo. Mabuti na lang nagparamdam na rin sa wakas ang kapatid mo. Oo nga po, nakausap ko na rin po siya. Ayos lang naman daw po kung doon ako sa kanila. Gusto rin po niya na makatulong sa akin. Kaya lang anak, hindi ka ba natatakot? Saudi ang pupuntahan mo. Kailangan ko pong lakasan ang loob ko kung gusto ko talagang magbago ang buhay natin. Gusto ko rin pong makapag-ipon para makapag-aral ang mga kapatid ko. Dapat tungkulin ko yun, pero ginagampanan mo. Ayos lang po, Tay. Gusto ko naman pong ginagawa ko eh. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Buo na po ang pasya ko. Basta kapag nandun ka na sa lugar na yon, lagi ka mag-iingat ha. Huwag kang makakalimot na magdasal sa kanya. Opo, Tay. Sa bawat ginagawa at desisyon ko naman po lagi kong hinihingi ang patnubay niya. Kinakabahan din naman ako. Pero hindi ko lang ipinapahalata kay Itay at sa mga kapatid ko. Hindi ko rin maiwasang matakot. Lalo na hindi maganda ang nababalitaan ko sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Middle East. Mas nananaig lang sa akin ang kagustuhan ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko. Kaya inipon ko lahat ng tapang at lakas ng loob ko at saka isinantabi ang mga alalahanin sa puso ko. Nakakabilib ang lakas na loob ng anak mo. Oo nga. Swerte ko talaga sa anak kong yon. Tama nga ang hula mo sa kanya nung bata pa. Siya ang hahango sa amin sa kahirapan. Suportahan mo na lang siya sa mga plano niya sa buhay. Oo naman. Mula nang umalis si Melissa, sa kanila ko na lang itinuon ang atensyon ko. Saan kaya napadpad ang dalawang yun? Sa kabila ng ginawang yun sa akin ni Melissa, sana nasa mabuti pa rin siyang kalagayan kung nasaan man siya sa mga oras na ito. Sa pagkakaalam ko tumigil na rin si Lisa sa paghahanap sa asawa niya. Napabayaan kasi niya ang trabaho niya at negosyo. Ilang beses din kaming nagkausap ni Lisa. Matindi pa rin ang nararamdaman niyang galit sa dalawa. Hindi ko naman siya masisisi. Kaya lang ang inaalala ko, ang huli niyang sinabi na ipakukulam daw niya ang dalawa. Nasabi lang niya siguro yon dahil sa matinding galit. Sana nga. Naisip ko kasi na baka kaya hindi na bumalik ang dalawa dahil baka pinakulam nga sila ni Lisa. Si Lisa kasi hindi nakakakilala sa Diyos. Mas mahalaga sa kanya ang kumita ng pera. Kung sakaling ang gagawin niya yon, mas matinding sumpa ang naghihintay sa dalawa. Ang kulam galing sa demonyo. Ang nagpapalakas dito ay galit at ang pagnanasang gumante. Huwag naman sana. Iligtas niyo po sa kapahamakan ng asawa ko. Sana walang magmana sa mga anak mo kung gaano kakahibang magmahal. Inabot din ng ilang buwan ang pag-a-apply ko. Pagod at gutom ang tiniis ko sa pagparoot pa rito, makumpleto lang ang mga kailangan ko para makaalis. Kasalukuyan ako nag-aayos na nun ng maleta. Sa makalawa na kasi ang flight ko at sa bahay ng kuya ko ako manggagaling. Kanina pa rin ako nagpipigil na humagulgol ng iyak. Mag-iingat ka doon, anak. Ha? Yung mga bilin ko, huwag mong kalilimutan. Lagi mo kaming tatawagan, ha? Opo, Tay. Huwag na po kayong mag-iinom, ha? Hindi maganda sa kalusugan niyo yon. Hindi na, anak. Nangako ako na iingatan ko na sarili ko para kapag bumalik ka, malakas pa rin ako. Naway gabayan ka ng ating may kapal sa bansang pupuntahan mo. Sumunod ka lang sa patakaran nila doon, ha? Magiging tahimik ang pamamalagi mo.
Opo, Chang. Iingatan niyo rin ang sarili ninyo, ha? Meron pa pala akong sasabihin sa iyo. Huwag mong gagamitin ang kaliwang kamay sa paghawak ng pagkain nila. Kapag naguhugas ka ng mga kamay laging lagpas ng siko. Tatandaan ko po yan lagi. Oh, ayan na pala ang sundo mo. Pasensya ka na anak kung hindi ka na namin maihahatid hanggang sa terminal, ha? Ayos lang po, Tay. Kapag nandun na po ko kina Kuya, tatawagan ko kayo at bago ako makasakay ng eroplano sa Makalawa. Niyakap ko pa sila isa-isa habang lumuluha. Ang mga kapatid ko halos ayaw nang bumitiw sa akin. Ako na lang ang unang kumalas at saka binilinan ko silang mag-aral ng mabuti. At para sa kanila ang gagawin kong pag-alis. Puro tango naman sila sa akin. Asawa ng ate ko ang maghahatid sa akin sa terminal ng bus papuntang Maynila. Kasama rin si ate sa paghahatid sa akin. Marami din siyang bilin sa akin na huwag kong pababayaan ng sarili ko. Naging maganda naman ang kapalaran ko sa Saudi. Bagong kasal lang ang naging amo ko at wala pang anak. Isa sila sa itinuturing na mayayaman sa bansang yun. Lalo kong pinagbuti ang pagtatrabaho ko para makuha ko ang tiwala nila. May balita ka na ba kay Laura? 1 buwan na rin mula nang umalis siya Tumawag siya kagabi. Mabuti naman daw ang lagay niya ron. Marami nga lang daw trabaho kahit 2 lang ang amo niya. Pero kaya naman daw niya at mababait ang amo niya. Ay, salamat naman kung ganun. Gabi-gabi ko siyang ipinagdarasal na sana lagi siyang nasa mabuting kalagayan. Naway hipuin ng Panginoon ang puso ng kanyang amo. Makapangyarihan talaga ang dasal. Walang tatalo. Maiba nga pala ako. Wala ka bang pasok ngayon sa trabaho? Nakapambahay ka lang kasi. Nung makausap ko si Laura kagabi, sinabihan niya ako na wag na akong pumasok. Siya na lang daw ang bahala sa amin. Sabi ko nga, dapat siguro mag-ipon muna siya. Sabi niya, makakapag-ipon naman daw siya. Nakikita kasi ng anak mo na nahihirapan ka na rin mula nang mapako ang paa mo. Pagbibigyan ko siya. Pero kapag nainip ako rito sa bahay, magtatrabaho pa rin ako. Para hindi ka mainip magtanim ka na lang sa likod ng bahay ninyo. Meron ako mga buto sa bahay. Ibibigay ko na lang sa'yo. Ay sige, kukunin ko na lang sa bahay mo. Siya nga pala. May nakakausap ka ba sa mga taga rito sa atin? Matagal na akong hindi nakikipag-usap sa mga taga rito. Mula nang mangyari ang iskandalo ni na Melissa Trigor. Kung ganon, hindi mo pa nga alam. Tungkol ba saan ang tinutukoy mo? Bumalik na raw si Rigor sa asawang si Lisa. Yun nga lang lantang gulay na ito. Kailan pa siya bumalik sa asawa niya? Hindi ko alam. Kahapon ko lang nalaman na nasa bahay na ulit siya ni Lisa Si Melissa kaya nasaan? Wala akong balita sa asawa mo. Ano kaya nangyari kay Rigor? Bakit kaya siya nagkaganon? Hindi ko alam. Di ko mambibig ng mga kaanak niya sa totoong nangyari sa kanya. Pupuntahan ko siya. Kailangan ko malaman kung nasaan si Melissa at kung ano nangyari sa kanya. Kapag nalaman mo kung nasaan si Melissa, pababalikin mo na naman ba siya rito? Wala na akong balak na pabalikin siya rito. Gusto ko lang malaman ang kalagayan niya. Nasa maayos na kayong kalagayan. Si Melissa ang humihila sa inyo pababa. Wag mo naman sanang sayangin ang pagsasakripisyo ng mga anak mo. Maniwala ka, ate. Wala na talaga akong balak pabalikin siya. Kung sakali man nababalik siya rito, mga anak ko na ang bahalang magdesisyon kung papayagan pa nila. Pinuntahan ni Itay si Mang Rigor sa bahay nila. Wala dun si Aling Lisa kundi ang nakababatang kapatid ng lalaki na siyang nagbabantay sa kanya. Hindi maiwasan ni Itay na maawa sa kalagayan ng dating karibal. Butot balat na lang kasi ito at may mga sugat din ng balat. Mata na lang nito ang gumagalaw. Naiiyak pa yun na nakatitig sa kanya. Parang may gustong sabihin. Sinubukan naman niyang kausapin ito pero tumulo lang ang luha.
2 araw pagkatapos ng pagdalaw ni Itay kay Mang Rigor, nabalitaan na lang niya na binawian na ito ng buhay. Para bang hinintay ka lang niya na dumalaw bago siya pumanaw? Siguro nga. Tumulo pa nga luha niya nang kausapin ko siya. Baka nagsisisi na siya sa ginawa niya sa iyo. Yun nga ang naramdaman ko. Habang pinagmamasdan ko nga siya, wala na akong galit na nararamdaman, kundi awa na lang. Sa pagpanaw ni Rigor, may posibilidad na lumitaw na lang basta si Melissa. Sana mapanindigan mo ang sinasabi mo. Lagi mong isaksak dyan sa kukote mo ang ginawa niyang pagpapabaya sa inyo at kataksilan niya. Hindi ko yun makakalimutan. Tsaka kinausap na rin ako ng mga anak ko dahil nakarating na sa kanila ang nangyari kay Rigor. Ayaw na nilang bumalik pa dito ang nanay nila. Mabuti pa ang mga anak mo Alam mo makakabuti sa pamilya niyo. Ang ayoko lang sana yung mawala ang respeto nila sa nanay nila. Nanay pa rin nila si Melissa, kaya hindi yung mawawala. Ang gusto siguro nila yung hindi na nila makakasama sa bahay. Sila ang prioridad ko, kaya sila ang masusunod. Sadyang sinusubok ang tatay namin kung tutupad ba siya sa pangako niya. Makalipas kasi ang ilang buwan, bigla na lang lumitaw sa bakuran namin si Inay. Payat at namumutla. Nanginginig din siya sa matinding gutom. Dahil sa awa, pinatuloy siya ni Itay at binigyan ng makakain. Hindi naman yung nagustuhan ng mga kapatid ko kaya nagsumbong kay Tia Remedios. Ayaw din nilang umuwi ng bahay hanggat naroon ang nanay namin. Bakit ba ganun ko umasta ang mga anak natin? Nakalimutan na ba nila na nanay pa rin nila ako? Hindi mo sila masisisi pagkatapos ng ginawa mo. Wala kasi ako nung pagpipilian Natatakot ako na ipakulong mo kami ni Rigor. Alam mo bang patay na si Rigor? Oo, alam ko. Ako din ang tumawag sa pamilya niya kung saan siya matatagpuan. Hindi ko na kasi alam kung paano siya aalagaan. Ibang klase ka rin Pagkatapos mo siyang pakinabangan, basta mo na lang pinabayaan. Mahirap na desisyon ang ginawa ko, pero yun lang ang alam ko na makakabuti sa kanya. Alam ko na mamamatay na siya. Dapat lang na isauli ko siya sa pamilya niya para makasama niya. Aba ngayon. Ano ba naging sakit ni Rigor? Bakit siya naging lantang gulay? Wala siyang sakit. Kinulam siya, kaya siya nagkaganon. Ilang albularyo na ang nilapitan ko pero hindi nila mapagaling si Rigor. May idea ka ba kung sino ang pwedeng kumulam sa kanya? Ang asawa lang naman niyang may matinding galit sa amin. Bakit ka pa bumalik? Wala na ako ibang mapuntahan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo na ako. Magsimula muli tayo. Ayaw na ng mga anak mo na makasama ka pa. Maayos na ang lagay namin mula nung iwan mo kami. Asawa mo pa rin ako. Huwag mo naman akong pabayaan. Ako nga pinabayaan mo na nung mga panahon na kailangan kita Pinagsisisihan ko na talaga yun. Pangako, magbabago na ako. Dahil mahal pa rin ng tatay namin si Inay, tinanggap niyang muli ito sa bahay namin. Pero hindi ang mga kapatid ko. Sila na lang ang nagparaya at tumira kay Tia Remedios. Kahit ako nang malaman ko, hindi ko rin nagustuhan. Hindi ko na lang muling tinawagan si Itay para malaman niya ang malaki kong pagtatampo sa kanya. Pera ba ang iniabot sa'yo ni Jing? Oo, nagpadala na kasi ang ate nila. Doon pa rin ba sa restaurant nagtatrabaho si Laura? Siguro malaki ng kinikita niya. Kahit kasi hindi ka magtrabaho, nakakabili tayo ng kailangan natin. Wala na siya roon. Nasa abroad na siya nagtatrabaho. Ano? Nasa abroad na pala si Laura. Di malaki na talagang kinikita niya. Di ba dapat sa'yo siya nagpapadala dahil ikaw ang ama? Mula nang malaman niya na bumalik ka, kay ate na siya nagpapadala at si Ate Remedios naman ang nagbabudget. Pambihira ka naman. Bakit ka pumahayag? Siguradong mas malaking nakukuha ng kapatid mo kesa sa ibinibigay sa'yo.
Wala na akong magagawa sa bagay na yan. Ako naman ang sumira ng tiwala nila sa akin eh. Kung galit sila sa akin, sabihin nila ng harapan. Akala mo kung sino na sila. Nanay pa rin nila ako, kahit ano pa ang ginawa ko noon. Pwede ba, Melissa? Makontento ka na lang kung anong ibigay sa atin. Baka kakareklamo mo, hindi na tayo bigyan ni Laura. Ipinaglalaban ko lang kung anong karapatan natin. Tayong naghirap sa mga anak natin. Lalo na ako. Kaya tama lang na tayong makinabang sa kanila at hindi ang kapatid mo. Babalik na lang ako sa pagtatrabaho kung hindi sapat sa iyo ang binibigay ni Laura. Pakiusap lang. Huwag mong guguluhin ang mga anak natin. Pero hindi nakinig si Inay. Nang minsan wala si Itay sa bahay, umalis siya saka pumunta sa bahay ni Tia Remedios. Mula doon ang mga kapatid ko. Ang tanging naiwan sa bahay ay ang tiyahin ko. Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Ang laki na kaagad ang ipinagbago ng bahay mo. Hindi naman kasi ito dating ganito nung huli kong makita. Dito ba napupunta ang perang ipinadadala ng anak ko? Paano ko sabihin kung dito ka? Dahil yun ang kagustuhan ni Laura. Ang maging komportable ang mga kapatid kahit papano. Nasaan ang mga anak ko? Wala sila rito. Pumunta sila sa bayan dahil kailangan magpa-enroll ni Jing sa kolehiyo. Mag-aaral pa siya eh. Mag-aasawa rin lang naman siya. Sayang lang ang pera. Wala ka nang pakialam doon. Hindi mo naman perang ginagastos May pakialam ako dahil nanay pa rin nila ako. Maaaring sa'yo sila lumabas pero kahit kailan, hindi ka naging ina sa kanila. Nasaan ang mga gamit nila? Iuuwi ko na sa bahay. Sa ayaw at sa gusto nila, doon na sila uuwi. Hanggang diyan ka na lang. Hindi ka pwedeng basta na lang pumasok sa mga kwarto dito. Hindi ako makakapayag na ikaw lang ang makinabang sa padala ni Laura. Hindi ba binibigyan din niya kayo? Ano pa bang gusto mo? Kulang yon. Hindi sapat para makabayad sila sa akin. Napakaswapang mo talagang ina. Bakit kasi bumalik ka pa? Wala akong pakialam sa opinyon mo sa akin. Basta akong makikinabang sa pera ni Laura. Sabi mo sa anak ko, kung ayaw nila manggulo ako, uuwi sila sa bahay. Nang makaalis si Inay, bumakas ang matinding galit kay Tia Remedios. Tumaas baba din ang dibdib niya dahil sa nararamdaman. Agad siyang nagsara ng buong bahay at tinungo ang sariling silid. Mula doon kinuha ang libretang itim na matagal na panahon nang iniingatan. Sana hindi na ako nagdalawang isip no na pareho kayo ni Rigor na parusahan. Walang kasing itim ang budhi mo, Melissa. Sa pagbabalik mo, muli mo lang sisirain ang kinabukasan ng mga pamangkin ko. Hindi ko yun mapapayagan. Nagalit naman si Itay nang malaman na pumunta si Inay sa bahay ni Tia Remedios. Alam niya kasi na lalo lang nitong palalalain ang sitwasyon. Dahil hindi mapilit ni Inay na umuwi ang mga kapatid ko sa bahay namin, araw-araw siya nanggugulo sa bahay ng tiyahin namin. Minsan pumunta siya doon, hindi niya nadatnan si Chang. Hindi niya akalain na matutuklasan niya ang matagal ng lihim ng tiyahin ko. Diyos ko, sa mangkukulam ang mga kagamitan na ito. Hindi kaya siya ang kumulam kay Rigor? Baka balak na rin niya akong kulamin. Hindi ko akalain na may malagim palang lihim si Ate Remedios. Nang mahimasmasan, mabilis na siyang lumabas sa bahay na yun. Yun na rin ang huling pagtungtong niya sa bahay ni Tia Remedios. Ang lagi na lang niyang kinukulit ay si Itay na pauwi na sa bahay ang mga kapatid ko. Para mapilitan daw akong sa kanila ipadala ang pera. Tumigil ka na. Hindi mangyayari ang gusto mo. Delikado na doon tumira ang mga anak natin. Bakit mo naman naisip na delikado? Dahil mangkukulam si Ate Remedios. Natuklasan ko ang sikreto niya. Pati ba namang kapatid ko sisiraan mo, ha? Maniwala ka sa akin. Mangkukulam ang kapatid mo. Mula pagkabata, magkasama na kami ni Ate Remedios. Mas kilala ko siya kesa sayo.
Kaya tumigil ka na kung ayaw mong ako mismo ang magpalaya sa'yo sa bahay na ito. Maniwala ka sa akin, Elmer. Kung gusto mo, puntahan mo siya. Hindi ko gagawin yan para saktan ang kalooban ng kapatid ko. Nakaramay ko na mula pa noon. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Asawa mo ko. Yun na nga eh. Asawa kita. Kaya kilala na kita na mahilig gumawa ng kwento na ikasisira ng ibang tao. Ang anak nga natin ang isa sa mga naging biktima mo noon eh. Sa pagkakataong ito, hindi ako naninira lang. Nagsasabi ako ng totoo. Ang mabuti pa, kunin mo na mga gamit mo at umalis ka na sa bahay na ito. Ayoko! Hindi mo ito magagawa sa akin. Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Pero hindi ako aalis sa bahay na ito. Dahil masama ang loob ko sa ginawa ng aking ama, tiniis ko na hindi umuwi sa loob ng 3 taon. Pinilit lang ako ng amo kong babae na magbakasyon. Dahil gusto niya kasi na kapag nakapanganak siya, ako ang mag-aalaga sa anak niya. Matagal ko nang tinanggap na hindi na ako magkakaroon ng sariling pamilya. Na mag-aalaga na lang ako ng anak ng iba. Nang makatuntong ako muli sa bahay ng tiyahin ko, doon ko napagtanto na namimiss ko na ng sobra ang pamilya ko. Alam po ba ni Itay ang pagdating ko? Oo, iha. Kaya lang hindi niya maiwan ang inay mo eh. Pinagbabawalan po ba siya ni Inay na pumunta dito? Hindi naman. Kaya lang kasi matagal nang may sakit ang inay mo. Po, ano pong sakit ng Inay? Hindi matukoy ng mga doktor eh. Ilang beses na siyang dinalaw ng mga kapatid mo. Hindi kita pipigilan kung gusto mo siyang makita. Siya ang dahilan kung bakit matagal akong umuwi. Hindi ko alam na daratnan ko siyang may sakit na. Parusa na siguro yun sa kanya sa dami ng mga kasalanan niya sa inyo at sa ibang tao. Pinagbabayaran na niya ngayon. Magpapahinga lang po ako sandali at saka ako pupunta sa bahay namin. Iha, total naman may ipong ka na. Bakit kailangan mo pang bumalik sa Saudi? Habang nasa abroad po ako, marami akong naisip. Hindi ko lang gustong mapag-aral ang mga kapatid ko. Marami pa akong gustong gawin. Matutupad ko lang yon kapag nasa abroad ako. Baka kasi makalimutan mo na ang sarili mong kaligayahan eh. Masaya at kontento na po ako sa buhay na meron ako. Alam ko na po kung anong gusto ko sa buhay. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Bandang hapon, nagpaalam na ako kay Tia Remedios na pupunta sa bahay namin. Habang daan, pabilis ang pintig ng puso ko. Makailang beses din ako huminga ng malalim. Sa dami ng naglalaro sa isip ko, hindi ko na namalayan na nandun na ulit ako sa bahay namin. Lumabas naman si Itay para salubungin ako. Masaya siyang yumakap sa akin at iginiya ako sa loob hanggang sa kwarto kung nasan si Inay. Napako naman ako sa aking kinatatayuan. Hindi kasi ako makapaniwalang ang nanay ko ang nasa harapan ko. Malaki kasi ang nabawas sa timbang niya at naninilaw pa ang balat niya. Wala na rin siyang buhok at nagmistulang bungo ang mukha nito. Melissa, nandito si Laura. Laura? Ikaw nga anak ko. Ay, iiwan ko na muna kayo, ha? Sa labas lang ako. Kamusta na po kayo, Nay? Nangihina na ako, anak. Salamat dinalaw mo ko, ha? Matagal na kitang hinihintay. Gusto ko kasing humingi ng tawad sa iyo. Sa totoo lang po, marami akong sama ng loob. Pero ngayon na nakita ko ang kalagayan ninyo, naglaho na po lahat ng yun. Napatawad na ako ng mga kapatid mo. Magagawa mo rin ba akong patawarin? Opo, Nay. Patawad ko ngayon lang ako nakauwi. Nay, ipagagamot ko po kayo hanggang sa gumaling kayo. Hindi na, anak. Masaya na ako na makita ka at napatawad na rin ako. Pero Nay, gusto ka pa namin makasama ng matagal. Isinuko ko na sa Panginoon ang buhay ko. Kung hanggang dito na lang ako, maluwag ko yung tatanggapin. Ano po ba ang sakit ninyo? Walang nakakaalam. Baka katulad ng naging karamdaman noon ni Rigor.
subukan pa rin po natin na patingnan kayo sa doktor. Itabi mo na lang ang pera mo para sa mas mahalagang bagay. Meron sana akong hihilingin sa'yo kung maaari. Ano po yun, Nay? Ihingi mo ko ng kapatawaran sa Tia Remedios mo. Nagsisisi na ako na hindi ako naging mabuti sa kanya. Samantalang siya ang katuwang ko sa pag-aalaga ko sa inyo doon. Mauunawaan ko kung hindi niya ako mapapatawad. Sasabihin ko po sa kanya pag uwi ko. Magpalakas po kayo, Nay. Gusto ko pong bumawi sa inyo ni Tay. Maraming beses ka nang nakabawi sa amin, lalo na sa akin. Sapat na yun, anak. Sa sarili mo dapat ikaw bumawi. Ang bilis ko na mapagod. Gusto ko pa sana makipag-usap sa'yo pero inaantok na naman ako. Babantayan ko po kayo hanggang sa makatulog kayo. Hindi po ako aalis sa tabi niyo. Nang makatulog si inay, nagpaalam muna ako kay Itay na kukuha lang ng ilang damit. Gusto ko kasing dun muna ako mamalagi para mabantayan ko si inay. Pagdating sa bahay ni Tia Remedios, nasa labas siya na parang hinihintay ang pagdating ko. Lumapit ako sa kanya at napaiyak. Ikinuwento ko ang kalagayan ni inay. Humihingi po ng kapatawaran sa inyong inay. Akala ko wala sa bukabularyo niya ang paghingi ng tawad. Nagbago na po siya. Nakakalungkot lang na kailangan muna siyang magkasakit ng malubha para maisip ang mga mali niyang ginawa. Gusto mo ba siyang gumaling, iha? Opo, Chang. Hindi ko kaya kung mawawala siya sa amin. Ay, may gusto kong ipagtapat sa iyo. Ano po yun? Walang sakit ang nanay mo. Isinumpa ko lang siya para magkaroon ng karamdaman sa pamamagitan ng orasyon. Marunong po kayong mangulang? Oo. Walang nakakaalam sa kakayanan kong ito kahit ang itay mo. Isang matandang babae na tinulungan ko noon na nagturo sa akin gumamit ng itim na kapangyarihan. Bakit niyo po ginawa yun kay inay? Ginawa ko yun para maipaghiganti kayo sa kalupitan niya. Sana kasi hindi na lang siya bumalik rito. Kayo rin po ba ang kumulam kay Mang Rigor? Oo, kagagawan ko rin ang pagkamatay niya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bawiin niyo na po kung ano man ang ginawa ninyo kay inay. Mahal po namin kayo pero sana po huwag niyo kaming tanggalan ng ina. Huwag ka nang umiyak, iha. Alam kong hihilingin mo ang bagay na yan. Mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Lahat gagawin ko para maging masaya lang kayo. Maraming salamat, Chang. Alam ko po na sa kabila ng kaalaman ninyo sa kulam, mabuti kayong tao. Kinabukasan din, ibinalita sa amin ni Itay ang himalang paggaling ni inay. Inilihim ko na lang sa lahat ang nalalaman ko sa lihim ni Tia Remedios. Sa kabila ng pagbabago ni inay, mas pinili pa rin ng mga kapatid ko na manatili sa bahay ni Chang. Ayos lang naman yun sa mga magulang namin. Dahil sa dami ng mga nangyari, hindi ko na malayang tapos na pala ang bakasyon ko. Salamat, Laura, ha. Inilihim mo ang aking sekreto. Dadalhin ko po hanggang sa hukay ang sikreto ninyo, Chang. Hindi ko hahayaan na mabunyag yun sa ibang tao. Pangako ko rin sa'yo na huling beses ko na yung gagamitin. Kahit ano pa po ang kasalanan ng isang tao, hindi po tama na gumanti tayo. Alam ko na ngayon. Salamat dahil ikaw ang nagmulat sa akin na masarap pa rin mamuhay na walang galit sa puso. Minsan na rin po akong naging alipin ng galit, pero nang makita kong kalagayan ni inay, hindi ko pala kaya na matagal na magalit sa kanya. Dahil likas na may mabuti kang kalooban. Kaya nga patuloy kang binibiyayaan ng Panginoon eh. Mag-iingat po kayo dito, ha. Lagi ko po kayong tatawagan. Ikaw din, iha. Hihintayin na lang namin ang muli mong pag-uwi.
Noong unang beses ako umalis, may bigat sa dibdib ko dahil sa sama ng loob ko sa aking ina. Pero ngayon magaan ang loob kong aalis. Kung noon kuya ko lang ang naghatid sa akin sa airport, ngayon buong pamilya ko na. Alam kong may hindi sasang-ayon sa aking sasabihin. Kahit gaano pa naging masama sa atin ng ating ina, nag-iisa lang siya at hindi kayang palitan. Marapat lang na ibigay pa rin natin sa kanila ang respeto at pagpapatawad. Nagsisisi man o hindi sa pagpapabaya sa atin. Maraming salamat po Miss Gwen sa pagbasa ng aking sulat. Sana kapulutan ng aral ang kwento ko ng inyong mga taga-subaybay. Wakas. Laura, mabuti naman na isipan mo kung